magkaroon ng lakas ng loob magsabi ng totoo. Natatakot po kasi ako. Sino ang walang awang pumatay sa mami ko? Si Ira lang po talaga yung inaalala ko eh. Doon po sa tono ng pananalita niya nung huli kami nag-usap kahapon, parang pati po sa akin wala na siyang tiwala. Eh, may nakuha na tayong impormasyon laban sa alleged perpetrator. Wrapping up this case should be a piece of cake. Hanggang dulo, hindi ko titigilan tong kasong to. Ira, sumagot ka naman. Saan ka ba? Nakailang tawag na po ako kay Ira pero hindi niya pa rin sinasagot eh. Baka naman busy lang siya, bestie. Tsaka baka depressed pa, ayaw lumabas sa bahay nila. Oo nga, Mine. Eh baka ayaw niya kumausap na kahit na sino. Pero okay pa naman po siya nung unang araw eh. Tapos bigla na lang siya naging cold sa akin. Puntahan ko na po kaya sa kondo niya. Anak, pabayaan mo na lang muna si Ira. Baka gusto lang niya mapag-isa. Hindi naman yun makakatiis na hindi pumunta dito. If I had problems, all it took was one call. Mer would be there for me in a heartbeat. Most of the time, I didn't have to say anything. She just knew I wasn't okay. Now, how am I supposed to live without her, Lilith? Gusto ko pa magpasalamat sa inyo. At yung Miss Funky. Isa po kayo sa dahilan kung bakit naging makulay yung buhay ni nanay. Sigurado po ako kung nasan man siya ngayon, hindi niya kayo makakalimutan. I promise you, Mer, I will take care of your daughters, Era and Lilith. I know they're the most important thing to you. Any new developments in Attorney Simmons' case? May mga leads na ho ba? Well, kung tinatanong ninyo kung nabusisi na namin ang kaso, well, let me just say na we're not quite ready to pop the champagne bottle just yet. But we do have some juicy tidbits na siguradong ikakagulat ng lahat. Bestie, ini-interview si Attorney Renan. Ito yung live, oh. Mukhang may pasabog. May nakalap na tayong solid evidence laban sa alleged perpetrator. Attorney, can you tell us who's the suspect is? Well, think of it as the plot twist that you didn't see coming. Attorney, can you tell us who the suspect is? Excited? Kumbaga sa teleserye, wala pa nga tayo dun sa climax. Ending na agad, gusto nyo malaman at mapanood. Rest assured, we're doing our very best to capture our villain. And trust me, when we do, it'll be worth the wait. Alam na nila kung sino pumatay kay nanay? Sino kaya yun, anak? Teka. Bakit sila lang ang nakakaalam? Oo nga. Hindi ba dapat ina-update ka nila? Wala pa silang sinasabi sa'yo, bestie? Ayun na nga yung pinagtataka ko eh.
Bakit wala man lang nag-update sa akin na may development na sa kaso ni nanay? Di ba anak, kausap mo si Atty. Spunky? Wala ba siyang nabanggit sa'yo? Wala po. Isasabihin niya naman sa akin kung may nalalaman siya eh. Alam na rin kaya ni Ira to? Attorney, can you please reveal more information? Attorney, can you tell us all your processes about this case? My God, Cons. They must have found something. What if may evidence na sila against me? Okay. Let me make some calls. I'll get some updates from my contacts. Paano kung may alam na sila? May alam silang tukol sa ano? You're overreacting, Lorena. You were just at the scene, di ba? You talked to Meredith, right? That's it. Si Ino. Hindi dapat madamay si Ino dito. We have to get him out of here now. Damn it, Lorena. What's happening to you? Bakit ka ba nagkakaganyan? Is there something you're not telling me? Huh? Pati si Atty. Allen hindi sinasagot yung tawag ko. Diyos ko. Ano na bang nangyayari? Eh, sino kaya ang pumatay kay Atty. Mir? Kasama kaya doon yung mga unang suspects? Basta ako, sigurado ko si Patricia. Oo, kasi nga, hindi ba, sumugod dito kagabi, lasing na lasing. O malamang yun, naikanta niya yung krimen na ginawa niya. Patricia yun. Wait, buti naman nandito ka na. Napanood mo ba yung interview ni Atty. Allen? Alam na daw nila kung sino pumatay kay nanay. May alam ka ba doon? Wala eh. Nagulat nga din ako eh. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan ng ganito. Siguro kasi makakarap ko na kung sino yung gumawa nito kay nanay. Kung sino man siya. Hindi ko alam kung anong magagawa ko sa kanya. Nay, nung una po tayong nagkita, pakiramdam ko po pabagsak na ako. Pero dumating si Lady Justice. Dumating kayo. At binigyan niyo ako ng lakas. Tinuruan niyo po ako maging matatag. Pero sorry po Kasi hindi ko na po kayang gawin yun ngayon eh. Kung pwede lang po sana. May Lady Justice ulit na dumating sa tabi ko. Kaya wala na kayo eh. Pero Nay, sana po, kahit wala na kayo dito, tulungan niyo pa rin po ako. Bigyan niyo po sana ako ng lakas para kayanin ko lahat ng ito.
Alam niyo na gagawin niyo, ha? Always gotta make an entrance. Even if it's not exactly a red carpet event. Ready na kayo sa show sa loob? Malakas kutob ko, teleserye yung mga eksena maabutan natin doon. Mom, didn't I tell you not to come? Don't think I don't know about all that chaos you caused the other night. I know. I'm sorry. I was drunk. Hindi ako makapag-isip ng maayos that night. But Mom, paano kung magkagulo na naman kapag nakita ka nila? Please, let me stay just for once. I promise I'll behave. I just need to be here for Attorney Meredith's final moment. Maybe if I say my goodbye properly, she'll finally let me leave in peace. Please. Anak, nandito lang ang tinang ha. Nandito rin ang mga matyas na hindi umaatras. Hindi ka nag-iisa. Hindi ko po yata kaya. Kaya nga hindi kita binibitiwan. Ako ang magsisilbing lakas mo ngayon. Kaya huwag ka titiklop. Dahil kapag ginawa mo yun, ibig sabihin, walang kwenta ang suporta ko sa'yo. Ira, akala ko hindi ka nadadating. You really think that I would miss something this important, Lilet Matias? Ate Evelyn, nahanap ka na? Bakit ka po nagtago? May alam ka ba sa nangyari? Yes. Evelyn's back. And I hope, with a tiny little frame of yours, handa ka sa pasabog ni Evelyn sa'yo. Ira, ano mo to? Hindi ko maintindihan eh. Paintindi mo naman sa akin. Anong nangyayari? Huwag ka nang magmaang-maangan, Lilet. Alam ko na yung totoo. Ano bang sinasabi mo? Sige na. Take her in for questioning. Ira, ano to? Bakit mo pinapakuha si Lilet sa mga pulis? Because Attorney Lilet Matias, my very own sister, is the primary suspect for my mother's death. Mahal ko si nanay.
Buong buhay ko, pinangarap ko na makita at makasama siya. Hindi ko magagawa sa kanya yun. Ira, hindi ako killer. Bakit? Paano mo nagawa yan kay Mati? Paano mo nagawa yun? Ira! Paano mo nagawa kay Mati yun? Hindi mo na ako mauutos sa bait-baitan mo, Lilet. Kaya umamin ka na! Pinatay mo si Mati! Pinatay mo siya! Hindi ko magagawa yun, Ira. Bakit mo ginawa yun? May witness, Lilet eh! May witness na nakita sa'yo mismo, Lilet! Paano mo nagawa yun, Lilet? Paano mo nagawa kay Mami? Hindi totoo! Sabihin mo kay Mati ngayon! Sabihin mo na hindi mo siya pinatay! Sabihin mo! Sabihin mo! Ira, tama na! Tama na to! Ayoko na ng gulo eh! Ira, magkapatid tayo! Maghanap tayo ng kainahon! Hindi matutuwa si nanay makita na nagkakaganito tayo! Contrary, Attorney Matias, the accused always denies his or her involvement. Now, if you're gonna insist that you're innocent, then by all means, prove it. Okay, sumama ka sa mga polis. Answer their questions. Walang dapat ipaliwanag ang anak ko. Nagsisinungaling ang witness niyo! Pinalaki ko pang may takot sa Diyos ang anak ko. Kaya hindi niya magagawa ang binibitang niyo sa kanya. Nakapagbigay na rin ng statement si Attorney Lilet before. Nasagot na yung tanong niyo. Hindi niyo siya pwedeng pilitin sumama dahil may karapatan siyang i-refuse yung invitation. Tama na po. Huwag na tayo makipagtalo sa kanila. Para wala na ng gulo. Papayag ako makipag-usap ulit sa mga pulis. Pero makikiusap lang sana ako na pagkatapos na lang ng libing ni nanay. Sa tingin mo ba, hahayaan pa kitang abutin mo pa yung libing ni Mati? Pagkatapos mo siyang patayin? Ha? Wala kang karapatan dito, Lilet! Kaya umalis ka na! Kunin niyo na siya! Palisin niyo na siya dito! Get the hell out of here, Lilet! Umalis ka na dito! Umalis ka na dito! Umalis ka na! Umalis ka na! Ang anak ko! Ikaw ang umalis! Dahil binastos mo ang libing ng nanay niyo! Pag hindi pa kayo umalis, ipapakaladkad ko kayo sa mga polis. Now get out! Oh my God! Tama nga yung suspicion mo about kay Lilet. Posibleng siya nga yung killer ni Attorney Meredith. Well, she's a vermin. Para siyang anay na sumisira sa bawat madikitan niyang pamilya. First, she ruined her home. And now, she destroyed Ira's family dahil pinatay niya si Attorney Meredith. Sana naman matauhan na si Dad. Sana tumigil na siya sa pagkampe at pag-defend kay Lilet now na na-expose na yung walang yang babaeng yun. Sana nga, Trixie. But for now, let's enjoy the show. Sobrang nakakaaliw na makitang nababastos ang libing ng babaeng malandi na gustong umagaw sa daddy mo. Tapos nun, may bonus pa. Na-accuse pa ng murder tong si Lilet, to. It's just like hitting two birds with one stone. Mom, tara na. Ano tayo makialam? Tara na, let's go. Let's go. Paano mo nagawa kay Mati to, ha? Paano, Lilet? Hindi ko magagawa yun, Ira. I can't believe it. Si Lilet ang pumatay kay Meredith? But how is that possible? Alam ko na marami silang clashes in the past. But I never would have thought that Lilet could commit such a heinous crime. What are you guys watching? Bakit nag-aaway si Attorney Yera at si Ate Lilet? Era just accused Lilet of murder. Siya raw ang pumatay kay Attorney Meredith. Marites, ano ka ba? Ba't di ka nag-iingat? Sorry po, pasensya na po. Eh bakit ganyan ang itsura mo?
Mukhang takot na takot ka. May problema ka ba? Wala po, sir. Mabuti pa, kunin mo na lang yung walis at dustpan. Linisin mo yung kalat. Attorney Simmons, get a hold of yourself. Okay, if you really want to file a case against your half-sister, wouldn't you think it would be in your best interest to have the truth and the press on your side? How do you expect yourself to gain some sympathy votes kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo? Attorney Matias, for your sake and everyone else's here, I think it would be best if you leave. Pero anak din ho ako. May karapatan ako na ihatid yung nanay ko sa uling hantungan niya. That's true. Pero kung talagang mahal mo ang nanay mo, hindi ba mas maganda kung mabigyan ng dignidad ang mga huling sandali niya dito? Huwag niyo pong paalisin si Lilet. Walang ginagawa ang anak ko. Bakit hindi si Aaron ang pakiusapan mo? Naiintindihan ko po yung punto niyo. Kaya kahit masakit sa akin, kaalis po ako. Para mailibing na lang si nanay ng matiwasay. Pero sana hayaan niyo muna ako magpaalam sa kanya. Binigay ko yun sa kanya bilang expression ng pagmamahal at respeto. May nakausap kaming isang testigo na nandun daw siya nung birthday ng nanay mo. Kitang-kita dito sa video na to na tinulak mo si Atty. Simon. Hindi ko magagawa yun sa taong mahal na mahal ko. She keeps haunting me now. Ilang gabi ko na siyang napapanaginipan. Sino ang napapanaginipan mo? You know who I'm talking about. What else can we do so that the prosecutor will feel the urgency na aksyonan ka agad ito at maglabas ng resolution? Nadala na po ako ng sabihan ng piskalya. Saan po dito na nirereklamo ako ni Aaron ng pagpatay sa sarili naming nanay. My very own sister is the primary suspect for my mother's death. Sobrang nakakaaliw na makitang nababastos ang libing ng babaeng malandi na gustong umagaw sa daddy mo. Si Lilet ang pumatay kay Meredith? But how is that possible? Alam ko na marami silang clashes in the past. But I never would have thought that Lilet could commit such a heinous crime. Aalis po ako para mailibing na lang si nanay ng matiwasay. Pero sana hayaan niyo muna ako magpaalam sa kanya.
Era, would you like me to give you a ride home? Just better have some time alone. I swear on your grave, Matty. Gagawin ko ang lahat para pagbayaran ni Lilith lahat ng mga ginawa niya sa'yo. Nagsisisi ako kung bakit nagpauto pa ako at tinanggap ko siya bilang kapatid. Simula ngayon, she means nothing to me now. And I will never, ever forgive her from taking you away from me, Manny. Sisiguraduhin ko na mabubulok si Lilith sa kulungan. Ito ang ginamit na murder weapon para patayin si Atty. Meredith Simmons. Totoo ba na sa iyo galing itong Gable replica na to? Opo. Nasabi ko na rin po sa inyo yan noon. Regalo ko yan sa nanay ko. Pero gusto ko lang din linawin that a gift does not imply motive. Ibinigay ko yan sa kanya bilang expression ng pagmamahal at respeto. Hindi bilang potential weapon. At mas lalong hindi dahil meron akong premeditated intent to inflict harm. Eh ano naman masasabi mo sa statement ng witness sa si Evelyn Magas? Ikaw yung tinuturo niya eh. Nakita ka raw niya nang pukpukin mo sa ulo yung biktima. Meron ba kayong corroborating evidence na makapagpapatunay ng paratang niya? Mas scrutinize niyo bang mabuti yung credibility at reliability ng eyewitness niyo? Sa ganitong kaso, it is very crucial to have tangible evidence that will objectively establish facts. May nakausap kaming isang testigo na nandun daw siya nung birthday ng nanay mo. So nakita niya kung paano kayong may pinagtatalunan yata. Hindi mo totoo yan. Na-resolve na namin ng nanay ko yung mga past issues namin. Tapos sinasabi mo na nag-ayos na kayo ni Atty. Simmons. So ano itong lumalabas sa video na to? Ha? Hindi niyo alam kung ano nangyari ng gabing yun. Hindi niyo alam kung anong pinag-usapan namin ng nanay ko. Attorney, ano pa kailangan linawin natin kitang-kita dito sa video na to na tinulak mo si Atty. Simmons? Baka naman totoo yung sinasabi ni Evelyn Magas na pinatay mo ang nanay mo kasi nagdilim ang paningin mo pagkatapos yung magtalo ng gabi niya. Nawalan po ako ng ina. Hanggang sa mga oras na to, nagluluksa pa rin ako. Kaya napakalaki mong insulto sa akin na ako yung pinagbibintangan niyo sa pagkamatay ng nanay ko. Hindi ko magagawa sa kanya. Hindi ko magagawa yun sa taong mahal na mahal ko. Isa lang yung sigurado ako. Nagsisinungaling si Evelyn Magas. Hindi ko alam kung anong intensyon niya, bakit ako dinidiin niya. Maaaring pinagtatakpan niya yung sarili niya o may pinagtatakpan siyang iba.
nandito na po ako. Sana po kasama ko pa rin kayo hanggang ngayon. Kailangan ko po yung guidance niyo eh. Hindi ko po alam kung bakit ako yung dinidiin nila. Hindi ko po alam kung ba't ako yung pinagbibintangan nila sa nangyari sa inyo. Nasaan po yung postisya doon? Anak, tatagan mo ang loob mo. Ang mahalaga, alam natin na inosente ka. At wala kang kasalanan. Hindi ka nag-iisa sa laban na to. Nandito lang kami para damayan ka at bigyan ka ng lakas. Tutulungan din kitang linisin ang pangalan mo, Lilet. Gagawin ko ang lahat para mahanap natin yung totoong kriminal. Para managot siya sa batas. Salamat po sa inyo. Kahit wala na po si nanay, maswerte pa rin ako. Kasi nandyan kayo at hindi niyo ako iniiwan. Attorney, ba't nandito ka pa? Shouldn't you be home resting? Kahit naman umuwi pa ako, hindi pa rin ako makakatulog eh. May isip ko pa rin si Matty. So might as well do some work here. Para kahit papano, na-distract ko yung sarili ko from the pain and emptiness that I'm feeling. Well, in that case, if you're in a working mood, I'm just completing some details. Pero within the week, magsasubmit na ako ng complaint affidavit natin sa prosecutor's office laban kay Attorney Matias. Although right now, I'm still reviewing a few possible witnesses na nasa party para magawan ko ng witness affidavit at isama nung kay Evelyn Magas. But we will only be submitting those that will support our claim na may kinalaman niyang half-sister mo sa pagpatay sa mother ninyo. And I'm very confident na once the prosecutor reviews the statements and pieces of evidence that we have, that he'll be able to see probable cause na dalhin yung kaso sa korte. What else can we do so that the prosecutor will feel the urgency na aksyonan kaagad ito at maglabas ng resolution? Look, you're also an attorney. Okay, you know that the whole legal process has its own timeline. Hindi natin pwedeng madaliin o i-pressure yung piskal. His thoroughness in evaluating the testimonies from both parties is crucial to ensure a solid case when this whole thing goes to trial. I know. Pero baka sakaling makatulong yung media. You know what? Let's create a public pressure. Pangdagdag ng urgency sa mga authorities for this case to move swiftly. I'm so desperate for this to move faster. Yeah, you seem like it. Okay, attorney, I'll humor you. Okay, let's say we go with that. Then you should also know that this whole case will be eventually considered sub judice in a court of law. We don't want to be held in contempt, do we, for discussing matters in public? Attorney, come on, that starts now. But if we... But nothing. Look, if we use the public to push the prosecutor to expedite the resolution, then mababackfire sa atin yun. Okay? The defense could argue that the whole process was flawed and it'll only serve to weaken our case against Attorney Matias. No good. Alam mo, attorney, sana hindi ko na lang iniwan si Matty. Sana hindi na lang ako lumipat ng kondo para hindi mag-isa si Matty sa bahay. Sana hindi ko tinigilan na itulak si Lilet palayo kay Matty. Kahit pa magalit si Matty sa akin. Sana hindi ko na lang hinayaan na makalapit si Lilet sa buhay niya.
Sana buhay pa si Mati ngayon. Sana kasama ko pa siya. Sabi. Anong meron? Ay! Ba't may kumpulan ng mga marites? Ate, kasi nag-aalala kami kay Lilit. Baka ako depressed pa dahil ngayon sa pagkawala ng nanay niya. Opo. Natural. Kahit sino mawalan ng nanay, malulungkot at labis na maapektuhan. Oh, tsaka yung mapagbintangan kang ikaw ay pumatay sa sarili mong nanay. Ano to mo? Napakapasmado lagi ng bibig mo. Kahit matinding pinagdadaanan ng anak ko, hindi siya basta magmumukmuk lang. Ate, anong ibig mo sabihin? Salamat po sa concern niyo, ah. Pero tama po si Pinang. Hindi niyo ko dapat alalahanin. Narinig niyo pala kami, Bestie. Sorry, ah. Narinig niyo pala kami. Lakas kaya ng boses niyo. Sorry. Lilet, sorry Nag-aalala lang kami, baka mamaya kung napapaano ka na Nasakit pa rin naman po sa akin na wala na si nanay. Pero nagpapakatatag po. Dahil gusto ko pa pong magampanan yung mission ko. Ano mission, Lilit? Angas! Kuya Emong, di ba ganyan na ganyan yung mapanood sa mga pelikula? Yung may mga linya-linya para masosolve yung kaso? Ikaw gumawa lahat niyan? Yun na mismo yung ginagawa ko, Anton. Hindi ko kasi alam kung maasahan ko pa yung mga pulis na mahanap yung totoong killer. Sa akin kasi nakafocus yung investigasyon nila. Kaya ako na yung nag-take ng initiative para aralin lahat ng facts ng kaso. Baka sakaling may makita akong clue na makakapagturo sa kung sino yung gumawa nito sa kanya. Yun na lang din yung iisip kong paraan para malinis yung pangalan ko. Mabigyan ng hustisya yung nangyari kay nanay. Tao po! Tao po! Ano pong kailangan nyo? Nandyan ho ba si Atty. Lilet Matias? Oh, ako ho si Atty. Matias. You have been served po, Atty. Matias. Sige po, maraming salamat po. Anak ka na yan? Nandalhan na po ako ng subpoena ng piskalya. Subpoena? Ano ulit yung bestie? Saan po dito na nirereklamo ako ni Aaron ng pagpatay sa sarili naming nanay. Nabigyan lang po ako ng piskalya ng 10 days para mag-submit ng counter affidavit o sagot sa reklamo. Lilet, bakit hindi ka pa natutulog? Hindi po kasi ako makatulog, Pinang. Iniisip mo pa rin ba yung reklamo ni Ira laban sa'yo? Gagawin ko po lahat para mapatunayang inosente ako. Ayoko pong ma-disbar dahil marami pa po kong gustong matulungan. Ayoko pong mawala na lang yung lisensya ko.
Hindi ko po hahayaan na masayang lang lahat ng pinaghirapan ko. Naniniwala ako sa kakayahan mo. At sigurado ako na maipagtatanggal mo ng mabuti ang sarili mo. Sana nga po, Tina. Gusto ko rin po kasing burahin sa isipan ni Ira na may kasalanan ako eh. Gusto ko po na magkaayos pa rin kami. Kasi yan po yung gusto ni nanay nung nabubuhay pa siya. Ayoko po na magaya sa nangyari sa relasyon namin ni Trixie, yung sa amin ni Ira. Nawalan na po ako ng nanay. Ayoko na po mawalan ng kapatid. Napakabuti ng puso mo, anak. Kaya sigurado ako na hindi ka pababayaan ng Diyos. Basta ha, manalig ka lang sa Kanya. At sigurado ako na malilinis mo ang pangalan mo. Wag! Tigilan mo na ako! Layuan mo ako! Ah! Ino! Mom, calm down. You're safe with me. Mommy's here. Everything will be alright. She keeps haunting me, Mom. Ilang gabi ko na siyang napapanaginipan. Ayaw niya akong tigilan! Anong ibig mong sabihin, anak? Sino ang napapanaginipan mo? You know who I'm talking about. Oh, Ino, kalimutan mo na siya. She's already gone. Wala na siyang magagawa para sirain ang buhay mo. Calm down. So scared. May itago mo na to. Kamusta ka na, Lilet? How are you holding up? You know I'm worried about you. Hindi ka pa nakaka-recover sa death ni Meredith. Tapos ngayon, sinampahan ka ni Aaron ng kaso laban sa'yo. Fighting pa rin po, Tay. Kahit nahirapan, nasaktan. Pero laban pa rin po at hindi susuko. Kamusta na nga ba ang status ng kaso? Nakapag-submit na po ako ng counter-affidavit sa prosecutor's office. Naghihintay na lang po ako ng resolution galing sa piskal kung dadalhin po sa korte yung kaso. Anak, kung may kailangan ka, kung may tutulong ako, huwag kang mahiya lumapit sa akin. Handa akong gawin ang lahat. Dahil hindi ako papayag na maparusahan ka sa isang kasalanan na hindi mo naman ginawa. Salamat po, Tay. Nakakadagdag po sa lakas ng loob ko na naniniwala kayong inosente ako. I've watched you grow to be the person you are now. Alam ba nung bata pa kayo? Kahit na parating inaaway ka ni Trixie, you've always been very patient to your sister. At kahit na sinusungita ka ni Patricia, never mo siya sinagot. Maayos ang pagpapalakas sila ni Ses. Kaya naniniwala ko, hindi mo magagawa ang mga binibimbang nila sa'yo.
Thank you, God. Eternal rest grant unto the soul of my Nanay Meredith, O Lord, and let your perpetual light shine upon her. May she rest in peace. Amen. Tao po. Kurt, pasok ka! Sayang nahuli ka. Katatapos lang ng padasal namin para kay Attorney Mer. Pasensya na ho ah. Galing po kasi ako ng prosecutor's office. May follow up po ako para dun sa kaso ni Lilet. Ano, may resolution na ba yung piskalya? Side ang piskal. May probable cause para ipagpatuloy yung kaso sa court. The great news. Nag-issue na ng warrant of arrest yung court laban kay Attorney Matias. So, finally, she can be taken into custody. At last! Noon pa dapat nakulong yung killer na yan eh. Era, watch your words. Your half-sister hasn't been proven guilty yet. Well, in my mind and in my heart, Lilet is already guilty beyond reasonable doubt. Can you please stop referring to Lilet as my sister? I stopped treating her as family simula nung nalaman kong pinatay niya si Matty. Where are you going? Of course, hindi ko papalampasin ang pagkakataon to. Gusto kong makita na ikinukulong sa selde si Lilet. I don't think that's such a good idea. If I were you, hindi ko tutuloy ang plano mo. Come back here, Attorney Simmons. Attorney, meron po kayong warrant of arrest. Since wala na si Meredith, mukhang natakot na si Cyrene Borja na ituloy ang kaso laban kay Ino. So hindi natuloy yung pagpunta ko sa San Francisco? Naplano na natin yung lahat. Meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Honorable Judge Marcelina Legaspi presiding. Please be seated. Court is now in session. Please call the case. What else can we do so that the prosecutor will feel the urgency na aksyonan kaagad ito at maglabas ng resolution? Okay, you know that the whole legal process has its own timeline. Hindi natin pwedeng madaliin o i-pressure yung piskal. Ano, may resolution na ba yung piskalya? Side ang piskal. May probable cause para ipagpatuloy yung kaso sa korte. Hindi ko papalampasin ang pagkakataon to. Gusto kong makita na ikinukulong sa selde si Lilet. I don't think that's such a good idea. If I were you, hindi ko tutuloy ang plano mo. Come back here, Attorney Simmons. Sarap ng ulam na yun, oh. Oo, pero parang hindi ko malusahan. Hindi. Nagana ngang kumain eh. Tao po! Diba? Magandang araw po! Bro, ano mo na? Tao po! Madali lang po! Ano kaya yun? Sir! Sir, ano po sadya natin? Magandang araw po. Makikipasok na po kami. Attorney, magandang araw sa inyo. Attorney, meron po kayong warrant of arrest. Attorney Lilet Matias, ikaw ay inaaresto namin sa kasong pagpatay kay Attorney Meredith Simmons. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamiting pabor o laban sa'yo sa anumang hukuman dito sa Pilipinas. Sandali lang po. Nagkakamali kayo. Wala pong kasalanan si Lilet.
Ma'am, siguro po, huwag na po tayong makialam. Hayaan nyo na ho ang korte ang humusga kung may kasalanan o walang anak-anakan nyo. Hindi! Hindi ako papayag na hulihin niyo si Lilet! Inang, huwag na po kayong mag-alala. Hindi naman po ako makukulong ng habang buhay eh. Lalabas din po ang katotohanan. Makakalaya din po ako. Hindi, anak. Ayokong maranasan mo yung naranasan ko noon sa kulungan. Impyerno ang lugar na yun, anak! Inang, kakayanin ko po. Di ba nga, pag matyas, hindi umaatras. Anak! Itiram lang po. Attorney, kaya na po. Sir, sandali lang po. Magpakatatag ka dun, ha? Iingatan mong sarili mo. Huwag mong hayaan ang sino man nasaktan at abusuhin ka, ha? Opo, Tina. Magpakatatag din po kayo, ah. Lagi mong tatandaan. Mahal na Mahal na mahal ko rin po kayo, Tina. Okay na. Sige na po, sige na po. Lilet! Lilet! Tuloy na kami. Lilet, mag-iingat ka, ha? Mahal na mahal ka ni Tina! Lilet! Mahal na Salamat, to. Iwan muna namin kayo. Gumagawa na ako ng action plan para mapagandaan na natin, susunod natin yung bagong arraignment. Ginagather ko na rin yung mga witness statements, mga pieces of evidence para makatulong sa depensa mo. Salamat, Kurt, ha. Mabuti na lang nandyan ka. Kahit matindi yung pinagdadaanan ko ngayon, maswerte ako na may kaibigan akong katulad mo na maaasahan. Tony Matias, sumama na kayo sa amin. Sa wakas, nakikita na rin ng lahat ng tao ang tunay na kulay mo, Lilet. You know what? Muntikan mo na rin akong maloko before. I was already willing to let go of our troubled past. To embrace you as my sister. At yun pala, ikaw ang pumatay kay Mati. Kaya hindi ka dapat kaawaan. Ang bagay sa'yo, mag-suffer, ma-humiliate, matanggalan ng lisensya, at mabulok dito sa kulungan. Ano bang kailangan kong gawin para maniwala kang wala akong kasalanan? Buhayin mo si Mati.
Ibalik mo siya sa akin, kaya mo? Alam mo kung nakikita tayo ni nanay ngayon mula sa langit, hindi siya matutuwa dyan sa ginagawa mo na dinidiin mo yung sarili mong kapatid. Huwag mong binabanggit-banggit ang pangalan ng mommy ko. Because I don't want to hear her name coming out from a killer's mouth. Teka, tama na. Diba? Napakabait ni Matty sa'yo. She didn't deserve to die like that. Her worst mistake was binuhay ka pa niya. Kasi ikaw pala yung papatay sa kanya. Alam mo, Lilet, sana ikaw na lang yung namatay. Sana namatay ka na lang at hindi si Matty. Langiya. Ano, may children's party ba? Ba't nagpadala pa ng clown? Sira, hindi. Hindi clown yan. Anak din dyan ni Sean. Hoy, bulilit! Ba't ka nakalaboso? Ha? Anong krimen mo? Hindi ako kriminal. Wala akong kasalanan. Yan din ang sinasabi namin lahat. Bumantugtugin na yan. Ate? Ate, bakit gabing-gabi na hindi ka pa natutulog? Oh, Tita Sis, baka makasama po sa high blood niyo yung pagpupuyat. Nag-aalala kasi ako kay Lilet. Naranasan ko noon yung pinagdadaanan niya ngayon. Yung makulong ka sa isang kasalanan hindi naman niya ginawa. Baka hindi pa siya kumakain. Baka wala siyang maayos na matutulugan. Baka minamaltrato siya doon ng ibang preso. Kawawa naman si Lilet, ano? Ate, huwag mo nang alalahanin si Lilet. Huwag na makakasama sa'yo. Opo, Tita Sis. Po ba kayo? Small but terrible po kaya yun si Bestie. Nagigilty kasi ako eh. Bakit? Pakiramdam ko, wala akong kwentang ina. Kasi? Ngayong nahihirapan siya, wala naman ako doon sa tabi niya para damayan siya. Para pagaanin yung mga paghihirap niya. Ana, hindi naman na makakasama sa'yo. Ikaw naman yung sarili mo. Kawawa naman si Ay, hindi kita. Bestie pa. Parang sinasabi ko. Hoy, Gutong Lupa! Huwag ka dyan! Baka daw makatulog, bangungutin ako. Eh, wala naman nakapwesto dun ah. Ay, nako. Gutong Lupa. Panginoon,
Bigyan niyo po ako ng lakas para kayanin ito. Sana malampasan ko po lahat ng pagsubok na to sa lalong madaling panahon para makauwi na po ako sa mga mahal ko. I'm so sorry, anak. Tay, bakit po kayo nagsusuri? Tsaka, bakit po kayo umiiyak? Tatay mo ako. Obligasyon kong protektahan ka. Pero yun lang, hindi ko nagawang protektahan ka o mapigilan na makulong ka. Wala naman po kayong kasalanan eh. Huwag po sisihin yung sarili niyo. Maglala. Gagawin ko lahat para makalaya ka. I will spare no expense. Alam mo bang kumuha ko ng private investigator para tignan yung pagkamatay ni Meredith? Hindi naman po kailangan gawin yun. Bigyan mo na sa akin yun. Para mapabilis yung paglaya mo. Sige po. Sa tingin niyo po makakatulong yun sa investigation outline na ginagawa ko. Sige po. Just be strong, anak. Huwag kang susuko. Hindi po talaga ako susuko, tay. Lalaban po ako. Kailangan ma-prove ng piskalya na beyond reasonable doubt ang paratang nila sa akin. Dahil handa po akong depensahan ng sarili ko. Dahil nagsasabi po ako ng totoo. Lilinisin ko po yung pangalan ko. Para makamit ko na rin yung justisya sa nangyari kay nanay. Kinokonta ko na yung mga taong nandun during the party. May mga ilan nag-express ng willingness na mag-testify sa panig ni Lilet. Mabuti yun. Kung gusto nyo, i-email nyo sa akin yung report ng police investigation para ma-review ko din. Hindi na kailangan, Bonnie. Tutukan mo na lang yung nanay mo doon sa Canada. Kayang-kaya na namin to. Kakayanin. Lilet, hindi ako mapakali dito. Bakit bigla kang naging akusado sa kaso ng nanay mo? Tapos ang layo-layo ko pa. Wala akong magawa. Attorney Bonnie, alam kong hindi mo pababayaan si Lilet. Ganon din ako. Basta update ka namin lagi, ha? Nagsubmit na rin ako ng request sa medical examiner para mabigyan tayo ng kopya ng medical legal report sa katawan ni Attorney Simmons. Okay, good. Malaking tulong yun para magawa ko yung depensa ni Lilet pag nagsimula ng hearing sa korte. Kaya huwag ka nang mag-alala. Ako nang bahala dito sa kaibigan natin. Pasensya na rin. Gusto ko lang makatulong. Salamat sapat naman na yung moral support mo. Naiintindihan ko naman na mas may importanteng laban ka dyan na kailangan ng full attention mo. Salamat pa rin, Bonnie. Oo naman. Mag-iingat kayo dyan. Lalo ka na, Lilet. Basta, mangungulit ako kay Kurt, ha? Excuse me po, attorney. Hindi na po tayo sa visiting area. Sige. I have good news. Since wala na si Meredith, mukhang natakot na si Cyrene Borja na ituloy ang kaso laban kay Ino. At nag-decide na rin ang kampo ng babae na makipag-areglo sa atin. Since we don't have to worry about that anymore, there's no need for Ino to leave. What? So hindi natuloy yung pagpunta ko sa San Francisco? Well, I don't see the point. Wala nang threat na makakaladkad ka sa korte. So you might as well just stay here. Pero, Cons, naplano na natin yung lahat. Naayos ko na yung flight ni Ino at the end of the month. Tsaka nakausap ko na yung cousin ko sa San Francisco na pag-i-stayan ni Ino. Teka muna, Lorena. Akala ko ba matutuwa ka para hindi na tayo mahiwalay kay Ino?
And now it sounds like ikaw pa nagpo-push na umalis siya. Meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Hindi naman. Kasi I just don't want the hassle of refunding the ticket. Tapos nahihiya na rin ako sa pinsan ko dahil nag-prepare na sila sa pagdating ni Ino. But if you really want our son to stay, why not? Mas gusto ko yun. Arraignment mo na in 2 weeks. Sigurado ka ba na mas gusto mo yung pro se representation? Ikaw mismo magtatanggol sa sarili mo. Lilet, andito naman ako eh. Handa akong i-defend ka sa kasong to. Alam ba ng Kisto na tinutulungan mo ko? Kurt, na-appreciate ko yung offer mo na maging abogado ko. Pero, hindi ba conflict of interest sa trabaho mo? Ayokong makagulo sa karir mo. Boss ng Kisto ng biktima. Tsaka masyado din personal sa akin yung kaso na to. Kaya, okay lang sa akin na ako yung mag-defend sa sarili ko. Sa bagay, mas magaling ka naman talaga sa akin eh. At naniniwala ako na ilalampaso mo ang prosecution sa defense mo. Dumating na pala yung sorpresa ko para sa'yo eh. Sorpresa? Tinang! Lilet! Miss ka na. Uy, kumusta ka na? Salamat po dito. Okay. Sige. Tinang! Maraming salamat po, dinalaw niyo ako Miss na miss ko po kayo. Miss na miss ka rin namin, anak. Gabi-gabi, pinagdarasal kita para bantayan ka ni Lord at ilayo ka sa kapahamakan. Basta Lilet, araw-araw kong maghihintay hanggang dumating ka para magkasama ulit tayo at mayakap kita araw-araw. Kailangan lang natin maging matatag, anak, ha? Buti na. Lalaban po ko. Lalaban tayo, anak. Para sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal ka namin. Ha? Lilet, di ba? Basta matyas, hindi umaatras. Basta Matias, hindi umaatras. Lalaban po. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Mahal na mahal ka. I can't even rely on Evelyn's statement alone, no. Not in good conscience. Ang dami missing elements. I can't. No way I can convict without a reasonable doubt. I mean, clearly Evelyn has superior strength over Lilet. And nowhere in her testimony did she ever mention that she was under any kind of threat. So, for sure, defense is gonna raise that point as well. No, the only thing that's clear is that mas malakas, mas malaki si Evelyn kaysa kay Lilet. So saan galing yung takot niya? Ba't siya alis, magtatago?
no sense. Kung ano man ang makakatulong sa bawat kampo ay aming pahintulutan. Napakabigat ng parusa sa kasong parricide. Kaya nung hiningi ni Atty. Matias ang aming permiso para matulungan ng depensa at patas naman na sasaksihan ng prosecution, ay pumayag kami. Maraming salamat, Attorney Alan, at pinaunlakan mo yung imbitasyon ko for a video recorded reenactment that both of our sides can benefit from. Of course. Attorney Ignacio spoke to me the other day of your intent to reenact the said incident based on my client's testimonies. I must say, Attorney Matias, very brave of you. I mean, of course, you are aware that you'll be participating in an activity meant to test the truthfulness of my client's testimony, which, frankly, is very incriminating to you. Absolutely. That's the operative phrase, Attorney Alan, para matest ang truthfulness. And I fully accept and will take part in every single scene that described from your witness testimony. At aware din ako na maaaring gamitin ng ebidensya laban sa akin. It has come to our attention that you've been actively helping Attorney Lilette in the case filed against her by Attorney Era. Wala naman ako na-disclose sa kanyang confidential information from Keystone na related sa case. But you know that your involvement with Attorney Lilette Matias is clearly a conflict of interest. Anong kaso niyan? Parricide. Sa liit mong yan, bigatin ang asunto mo? Eh ano ba napatay mo? Ipis? Ako ang mayora ng seldang to. Kung gusto mong tumagal dito, sundin mo lang lahat ng utos ko. Ngayon na nakakulong na si Lilette, di ba dapat happy na tayo kasi nakaganti tayo sa kanya? She ruined our family! Kaya deserve ng Lilette na yan na nasa kulungan siya! Kilala ko tong tiyanak na to. Abangan mo na lang sa balita ang pagkamatay ng Lilette na to. Anong krimen mo? Hindi ako kriminal. Wala akong kasalanan. Mas gusto mo yung pro se representation? Hindi, andito naman ako eh. Handa akong i-defend ka sa kasong to. Alam ba ng Keystone na tinutulungan mo ko? Attorney Ignacio spoke to me the other day of your intent to reenact the said incident based on my client's testimonies. I fully accept and will take part in every single scene that described from your witness testimony. Aware din ako na maaaring gamitin ng ebidensya laban sa akin. All rise. RTC Branch 18 is now in session. Silence is hereby enjoined. Honorable Judge Marcelina Legaspi presiding. Please be seated. Court is now in session. Please call the case. For arraignment, criminal case number 24-04037-CR, People of the Philippines versus Lilette Matias for the crime of parricide under Article 246 of the Revised Penal Code. Appearances? Assistant City Prosecutor Joselito Reyes for the state, Your Honor. Your Honor, Attorney Renante Alon, appearing as the private prosecutor under the direct control and supervision of the public prosecutor.
Good afternoon, Your Honor. I am Attorney Lilet Matias, and I'm here representing myself pro se in this case. I am prepared to address the court without the assistance of counsel. Arraign the accused. The state hereby accuses Lilet Matias of the crime of parricide under Article 246 of the Revised Penal Code, that on or about October 8, 2024, in the city of Antipolo and within the jurisdiction of this honorable court, the accused Lilet Matias, armed with a steel gavel replica, willfully and unlawfully assaulted and bludgeoned her biological mother, Meredith Simmons, with evident premeditation and intent to kill, inflicting mortal wounds which directly caused the instantaneous death of the victim, contrary to law. Attorney Matias, do you understand the charges against you? Yes, Your Honor. And what is your plea? Not guilty, Your Honor. Kurt, salamat ulit ah. Sabihan mo na lang ako kung kailan ka makakabalik sa presinto para mabuo na natin yung mga detalye na hindi pa natin natapos last strategy meeting natin. Kahit itong weekend agad. Mabuti nga nagbigay ng 2 weeks si Judge para sa pre-trial. May mga dadagdag pa akong ebidensya. Nauna na po kami. I love it. Oo nga. Yan, diinan mo naman. Konting din. Diinan mo naman. Wala naman nagmamasahe. Bossing, anong kaso niyan? Parricide. Kayo nang bahala dyan, ah. Aba sa liit mong yan, bigatin ang asunto mo. Ano ba napatay mo? Ipis?
Ako si Ada. Ako ang mayora ng seldang to. Kung gusto mong tumagal dito, sundin mo lang lahat ng utos ko. At wag na wag mo kong kakalabanin. Ay dahil bago ka, sakto. Yan. Diyan ka na pumesto. Teka. Maganda yung hikaw mo ah. Alam mo na yan ah. Ano? Ako magtatanggal o ikaw? Hindi mo na kasi. Yan. Madali naman pala kausap. Ano kayo? Masahe. Dali. Uy, dinan mo naman. Ano kayo ah? Sa'yo na yan. Yan. I'm sorry I'm late. I trust that we can leave any residual tension outside this room. We are all aware that Attorney De Leon has been cleared from the case. The firm cannot afford to be distracted by personal grievances. So, for the sake of what we've built, we will focus only on what matters. Is that understood, Attorney Era Simmons? He's here. Attorney Constantino, Attorney Rona. Bakit niyo ako pinatawag? Maupo ka, Attorney Kurt. May importanteng bagay kaming gustong i-discuss sa'yo. It has come to our attention that you've been actively helping Attorney Lilet in the case filed against her by Attorney Era. Kaibigan ko si Attorney Lilet. Pero wala naman ako na-disclose sa kanyang confidential information from Keystone na related sa case. But you know that your involvement with Attorney Lilet Matias is clearly a conflict of interest. Attorney Era. Sa bagay, lalo na't naniniwala ako na inosente siya. She's not innocent. Meron tayong eyewitness na nakikitang pinatay ni si Mati. How about we leave this up to the principal managing partner, Attorney Simmons, huh? Sir, apologies for the interruption. We understand your loyalty to Attorney Matias, but you are also part of Keystone, and helping her could jeopardize the integrity of the firm. As you very well know, the firm is representing Attorney Era's case against her. At kapag pinagpatuloy mong pagtulog sa kaibigan mo... With all due respect, sir, iwalay ho ang personal kong buhay at pakikipagkaibigan kay Attorney Lilet sa trabaho at professional responsibilities ko. Unfair naman ho yata kung ipag-uutos niyo sa akin na iwanan ko sa ere si Attorney Lilet. Let me remind you, Attorney Kurt, that you are duty-bound to Keystone. You have to understand the implications of what you're doing. If you continue to help Attorney Lilet, it could jeopardize the case against her and reflect poorly on the firm. Attorney Ignacio, if you choose to defy our directives, we may have no choice but to consider termination. Napipili niyo ba ako sa pagitan ni Lilet at ng Keystone? You're a talented lawyer, Attorney Ignacio, but personal attachments can cloud judgment. We're just trying to protect your career and the firm's integrity. So, kailangan pag-isipan mo mabuti. Don't ruin your future as a lawyer, Kurt. Sasayangin mo ba lahat ng pinaghirapan mo sa Keystone just because of that friendship? Bago ka maging loyal kay Lilet, maging loyal ka muna sa sarili mo. Of course, the choice is still yours, Attorney Ignacio. Just remember, doing the right thing comes at a cost.
Make sure you're prepared to pay it. Kakabord, Mayora. Tawagin mo at may papagawa ako. Hoy, tawagan ni Mayora. Ano daw kung kailangan niya? Basta, tawag ka! Ano? Hindi mo tatayo? Tawag ka, di ba? Inaantok na kasi ako. Tsaka bagot na bagot. Gusto ko magising. Ba't kaya hindi mo kami aliwin? Sayawan mo kami! Sayaw! 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 Sayaw naman ho yung ibang utos nyo. Sana wag nyo naman akong pagtripa. Ano? Ano sabi mo? Tinatanggihan mo ba ang utos ko sa'yo, ha? Hindi naman ho sa ganun, pero kasi... Ha? Ang lakas ng loob mo, ha? Kakasa ka ba? Kaya mo ba ako? Baka isang pitik ko lang sa'yo, tumumba ka. Tandaan mo to. Hanggat ako ang mayora sa seldang to, pag-aari kita. Yung huling tumanggi sa utos ko, ayun, inuuod ng bangkay. Kaya kung ayaw mong matulad sa kanya, huwag ka na ulit magre-reklamo. Naiintindihan mo? Ano pa inaantay mo? Sayaw! 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 Eh! Sayaw! 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 Balik! Yan! Tempo ko na konti! Sayaw! 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 Gibayin niyo! Palakpakan mo! Sayaw! 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 Embutan mo! Pinipressure nila ako, Lilet. Kapag pinagpatuloy ko rin pagtulong, o kahit pagdalo at pakikipag-usap sa'yo, tatanggalin nila ako sa kisto. Na-expect ko naman na gagawin nila yun eh. Siyempre, hindi sila papayag na papanig ka dun sa kalaban nila sa kaso. Pero hindi naman yata tama na diktahan nila ako. At kailangan nila akong papiliin. Oo, mahal ko ang kisto. At ayoko mawala ang trabaho ko. Pero ayokong iwan ang kaibigan ko sa oras ng pangangailangan niya. Kurt, ayokong maipit ka. Ayokong makagulo sa karir mo. Kaya sundin mo na lang kung ano yung inuutos nila. Pero Lilet, Sapat na yung mga naitulong mo sa akin. Huwag mo na ako intindihin. Kakayanin ko naman to eh. Unahin mo yung sarili mo. Mas mapapanatag din yung loob ko kung alam ko na hindi maaapektuhan yung posisyon mo sa Keystone. sigurado ka ba, Lilet? Oo, Kurt. Dumistansya ka na lang muna habang ongoing pa yung kaso. Para hindi ka na rin mapagalitan ng mga boss mo. Sige. Kung yan ang gusto mo.
Pwede ba akong umupo dito? Huwag ka na dito. Mainit ang dugo sa'yo ni Mayora, baka madamay pa ako. Doon ka na lang. Okay lang? Salamat, Adnan. Dumistansya ka na lang muna habang ongoing pa yung kaso. Para hindi ka na rin mapagalitan ng mga boss mo. Sige. Pwede ba akong umupo dito? Huwag ka na dito. Mainit ang dugo sa'yo ni Mayora, baka madamay pa ako. Ba't andito yan? Sino nag-o? Hoy, mamaya ka na kumain. Linisin mo muna yung higaan ko sa loob ng selda. Ada, tatapusin ko na lang ng mabilis yung pagkain ko, tsaka ko na lilinisin yung tulugan mo. Ganun ba? Meron akong alam na paraan para mas mapabilis yung pagkain. Simple lang. Ganito lang, oh. Ano ba? Sabi ko yan. Napabilis. Ate, ano ba? Bakit mo ako pinagtitripan? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Mayora, sumasagot pa. Matapang din, ah. Ang ayoko sa lahat, yung palasagot. Eh, kung gilitan ko kaya yung leeg mo nang hindi ka na makapagsalta. Oo, ano yan? Ano yan? May ka ngayon. Ano yan? Inugulo ka ba ng mga to? Eh, hindi po. Tapon ko lang po yung pagkain ko. Hindi pa ako tapos sa'yo. Tumayo na kayo dyan. Pasok sa loob niyo, wala na akong gana kumain. Dali! Ha? By the way, next week magsaschedule na ako ng case strategy meetings para mapaghandaan natin yung trial. Kaya I've also taken the liberty of putting together a team para makatulong sa atin. Attorney Era, are you even paying attention to what I'm saying? Yes, Attorney Renan. And I heard about that case strategy meeting. Come on, seriously, is everything all right? Kasi kanina pa tayo magkausap but your mind is someplace else. How can I expect you to help me out on this case kung ganyan ka lagi? Distracted. Pasensya ka na, Attorney. Kasi hindi mawala sa isip ko si Lilith eh. Na kahit nasa kulungan na siya, parang pakiramdam ko, hindi pa rin ako panalo eh. Na parang kulang pa yung kabayaran for Matty's death. What are you even trying to say? Look, Attorney, I appreciate everything that you're doing for this case. Especially para lang masiguradong mabulok si Lilith sa kulungan. Pero kung ako yung masusunod, what I really want is an eye for an eye. She killed Matty. Kaya gusto ko rin mamatay si Lilith.
really believe that you deserve na maging senior associate ng Keystone Law. Siguro kung pinagpatuloy mo na tulungan yung kaibigan mong killer, do you think ma-achieve mo pa tong promotion na to? Hindi ko may paliwanag. Bigla akong kinutuban ng masama. Isang prison riot ang naganap sa Silangan City Jail kaninang umaga. Look, I need you to be honest with me, Attorney Era. Did you have anything to do with this? Saan po? Hospital? Hospital? Nasaksak sila lahat. Anong kaso niyan? Parricide. Tayo nang bahala dyan, ha? It has come to our attention that you've been actively helping Attorney Lilette. If you choose to defy our directives, we may have no choice but to consider termination. Napipili niyo ba ako sa pagitan ni Lilette at ng Keystone? Meron akong alam na paraan para mas mapabilis yung pagkain. An eye for an eye. She killed Matty. Kaya gusto ko rin mamatay si Lilith. Tara na po, tapos ang dalaw. Anak, dinalhan pala kita ng paborito mong ulam, ha? Bakit pala ang itim ng mga mata mo? At ang putla ng kulay mo? Nakakakain ka ba ng maayos dito? Kompleto ba ang tulog mo? Okay lang po, Katinan. Lilette, magsabi ka nga sa akin ng totoo. May nangaaway ba sa'yo dito? Kasi kung pinag-iinitan ka ng ibang preso, aba, dapat magsumbong ka sa mga gwardya. O kaya, magreklamo ka kay Warden. Hindi pa ako tapos ano. Hindi na po ako intindihin, Tinang. Ayos lang po ako. Hindi mo maiaalis sa akin ang hindi mag-alala. Lilette, galing ako sa lugar na ito. At ang dami kong pinagdaanan dito na hanggang ngayon kasama pa sa mga bangungot ko. At ayokong mangyari yun sa'yo. Tinang, nagsasabi po ako ng totoo. Kasundo ko pa nga po yung mga ibang bilanggo dito eh. Kaya, huwag na po kayong mag-isip ng kung ano-ano. Baka tumaas pa po yung blood pressure nyo. Mom, I have to go. Mom, ang aga-aga pa, naglalasing ka na. You know what? You really should stop this drinking habit. Pabayaan mo nga ako. Trixie, itong alak na lang. Ito na lang ang nagbibigay ng comfort sa akin. Pabayaan mo na ako para makalimutan ko yung mga problema ko. Mom, I don't understand. Ngayon na nakakulong na si Lilith, di ba dapat happy na tayo kasi nakaganti tayo sa kanya? Kasi kahit na wala na si Lilith, ayaw pa rin bumalik ng daddy mo sa atin. She ruined our family. Our family is still broken. Kaya deserve ng Lilith na yan na nasa kulungan siya. And I really hope that she suffers and she goes through hell every minute of every hour of every single day. Siya ba ang gusto mo itumba ko? O
Walang problema. Kilala ko tong tiyanak na to. Ako nang bahala dito. Abangan mo na lang sa balita ang pagkamatay ng Lilet na to. Huwag ka rin mag-alala. Malinis ako magtrabaho. Sisiguraduhin kong walang maghihinala na pinatrabaho siya. Siguraduhin mo hindi ka papalpak. Ako ba? I-expert to. Basta siguraduhin mo din na darating sa asawa ko ang napag-usapan nating bayan. Oo, papadala ko sa mister mo pera. Ayos. Pero, matanong ko lang ano bang atraso nitong Lilet na to sa inyo? At bakit gusto mo ipatumba? Huwag ka na maraming tanong. Gawin mo na lang ang trabaho. Abogado ka pala. Bakit ka nandito sa kulungan? Napagbintangan kasi ako na pinatay ko yung sarili kong nanay. Pero hindi totoo yun. Nagturo lang kasi sa akin kaya ako nadiin. Halos parehas pala tayo ng sitwasyon Alam mo, Lilet, inosente rin ako Nung nasunog yung factory na pinagtatrabahuhan ko, ako sinisino may-ari. Iniisip ko nga, alam mo, bakit gano'n na lang? Yung mga tao talagang alas. Kung sino pa yung tuwid. Kung sino pa yung nagtatrabaho lang para sa pamilya. Ito ngayon nakakulong. Basta huwag lang tayo mawawala ng pag-asa. Huwag tayong susuko. Naniniwala ko na mananaig pa rin ang katotohanan. Makakalabas din tayo dito. Mayor! Alisa tayo dito, baka madamay pa tayo! Ano? Pati ako, papatisin mo ka, ha? Baka gusto mo, madami na tinulungan. Ayo! Sige! Ha? Pati ako, papatisin mo? Baka gusto mo magkakaroon ng tinulungan na. Ayo! Ayo! Sige! Sino? Sino laban sa inyo? Hindi pa ako tapos sa'yo! Pwes, magdasal ka na kasi tatapusin na kita! Oo nga kanina pa yan Ate, ano, ayos ka lang ba dyan? Kasi parang kanina ka pang hindi mapakali. Hindi ko maipaliwanag. Bigla akong kinutuban ng masama. Parang pakiramdam ko sa mga oras na to, nasa panganib si Lilet. Hayop ka? Bansot ka, ha? Tatadtarin kita ngayon at gagawin kitang kutsinilyo! Ano? Tulong! Tulungan niyo ako! Gusto niyo ako patayin!
Lang, naku. Huwag naman ho sanang ganun. Ate Sis, huwag ka na mag-isip pa ng kahit na ano pang negatibo, ha? Sa palagay ko, okay naman si Lilith dun. Okay lang siya. Tsaka, Tita Sis, baka po sobra-sobra lang yung pag-aalala niyo kay Bestie. Kaya po, kung ano-ano na yung nai-imagine niyo. Alam mo ate, tama sila eh. Di ba nung huling dalaw natin kay Lilith, sabi naman niya eh, kasundo niya yung ibang bilanggo doon. Kaya relax ka lang. Huwag ka masyadong advance mag-isip, ate. Okay lang yun, Tina. Umupo ka muna. Uminom ka ng tubig. Kukunin ko, ate. Sige, mag-relax ka lang. Yeah, relax ka lang. Yung ulam natin. Ayun. Ay, wala tayong ulam. Ayan, ayan. Andiyan na sila, Warden! Itapon mo na yan, dali! Baka mapatuloy na ka pa! Lilet! Lumabas ka na! Huwag mo na ako pahirapan! Kapag nagpakita ka ngayon, promise, papatayin kita, hindi na kita pahihirapan. Pero pag nagmatigas ka, ikaw din ang kawawa. Uunti-untiin kitang torturin bago kita tudasan! Kung inaakala mong makakaligtas ka sa akin, nagkakamali ka. Magaling ako manghuli ng bubwet. Hindi ka makakatakas sa akin. Lilat! Lumabas ka na lang! Ubas ang pasensya ko! Sige, subukan mo akong saktan. Hindi ako magdadalawang isip na ipagtanggol yung sarili ko. Oo nga pala, no? Nakakalimutan ko. Killer ka nga pala, hindi ba? Hindi ako mamamatay tao. Pero kung hindi ka patitigil, mapipilitan akong saktan ka. Tingin mo ba? Natatakot ako sa isang katulad mo? Hindi ka uubra sa akin! Ha? Walang niya ka. Ha? Ang liit-liit mo. Ha? Pinagod mo ako! Humanda ka sa akin ngayong kakatayin kita! Lilith, okay ka lang ba? Hintik ka! Ha? Magsisisihan mo pangingialam mo! Ang ayoko sa lahat, yung mga epal na nakikisaw-saw sa problema ng ibang tao! Katapusan mo na ngayon! Lilith! Lilith! Anong ginawa mo, Ada? Oo. Ano? Sige, magsabay na kayo dalawa! Ano? Sasabayin ko na kayo! Sir? Ate, bakit hindi mo ginagalaw yung pagkain mo? May nararamdaman ka ba? May masakit? Hindi pa rin ako mapakali. Malakas pa rin yung kabog ng dibdib ko. Puntahan kaya natin si Lilith. Pwede naman po. Para makumusta rin po natin, makampante rin po. Sino kaya ito?
Ate, ba't hindi mo sagutin? Baka mamaya, importante yan. Hello? Bakit? Saan po hospital? Hospital? Sige po. Pupunta po kami din. Tinang po muna po kayo. Bakit? Sino? Tita Ses. Sa ospital. Tita Ses, sino po yun? Ano pong nangyayari? Nagkaroon daw ng riot sa City Jail. Oh! Nasaksak sila. Ha? Diyos! Ate, kumalma ka lang. Tubig po, tubig. Sa ospital. Ipunta natin. Magiging okay na yan natin. Okay. Medyo sa kasalukuyan po. Recording here. Lilet? Salamat sa Diyos, ligtas ka, anak. Anak, we were so worried about you. Ayos lang po ako. Malayo po to sa bituka. Don't worry. Stable na po ang kondisyon ng pasyente. Buti na lang at walang tinamaan, major blood vessels ang stab wound. Kaya, hindi naman serious yung bleeding niya. In fact, she's responding very well to the care that she's receiving. But, I recommend na manatili muna siya dito na ilang araw until she is fully recovered. Salamat po, Doc. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Grabe ka, Lilet, ha? Balita namin big time sa City Jail yung nakaulat mo ron. Nakakainis ka naman, Bestie. Nakabahan ako sa mga nangyayari sa'yo, eh. Akala ko mawawalan na ako ng bestie kasi. Naman, basta. Pag may nakaway sa'yo, sabihin mo sa akin, isang hibla lang ng buhok, bibigay ko sa kumari ko, papakulam ng balat. Oo. Basta, magpagaling ka kagad, Lilet, ha? Lahat kami nagdadasal para sa'yo. Lilet, masaya ako naligtas ka. Pasensya ka na kung hindi ako nakakadalaw sa kulungan na. Ang paking trabaho sa Keystone. Ayos lang yun, Kurt. Masaya ako na mas marami ng opportunity yung binibigay sa'yo ng Keystone. Deserve mo yan para yan sa future mo. Anak, kilala mo ba yung nagtangka sa buhay mo? Ada po yung pangalan niya, Tay. Pagdating ko pa lang po sa City Jail, mainit na po yung ulo niya sa akin. Lagi na po niya akong pinag-iinitan. Sinaktan ka niya dahil nakusundahan ka niya? O talagang sinadya niyang puntiryahin ka dahil may nag-utos sa kanya? Nakausap ko yung warden ng City Jail. Ayon sa investigasyon nila, madalas daw mabanggit niya Ada sa ibang preso na mainit talaga yung dugo niya sa'yo. Kaya siguro na pagdiskitaan ka niya nung nagkarayot. So, ibig sabihin, si Ada lang yung gustong pumatay sa akin? O nang ibang nag-utos sa kanya? Mukhang gano'n na nga. Pero Lilet, ingat ka pa rin ha. Baka hindi ka na magkaroon ng ibang tao. Paano? Alis na ako. Daragin ulit ako bukas. Salamat, Kurt. Isang pisong riot ang naganap sa Silangan City Jail kaninang umaga. Nasawi sa naturang riot si Andrea Lozano alias Ada matapos itong barilin ng isang kwarta dahil pinagtangkaan itong patayin ng mga preso na si Atty. Linet Matias. Matatanda ang nakadetain si Atty. Matias dahil nakaharap sa kasong pagpatay sa sikat na legal advocate na si Atty. Eric Simon. Look, I need you to be honest with me, Attorney Era.
Did you have anything to do with this? Seryoso ka ba? Sa tingin mo talaga na ako ang nag-instigate ng prison riot para lang masaktan si Lilet? Wala akong kinalaman sa gulong yan. And I don't know what you think of me, but I'm not the type of person na kailangan pang mag-hire ng someone just to hurt or kill another person. The last time we spoke, you said na gusto mong mamatay si Lilet. Yes! Because I hate her a lot. But it was just wishful thinking. It doesn't mean that I would act upon it. Look, Attorney Era, I'm doing everything I can to get justice for Attorney Meredith Simmons' death, okay? In fact, I'm putting my whole career on the line for this. So can you just do me a favor? Just don't do anything stupid that will jeopardize our chances of winning this case. Hmm? Am I making myself clear? Maaari mo bang ituro sa hukumang ito na nakita mong walang awang pumukpok ng paulit-ulit kay Attorney Simmons gamit ang gavel replica na siyang kinamatay niya? Siya po, si Lilet Muchas po. Purihin mo ang sinabi mo! Hindi mamamatay tao ang anak ko! Order in the court! Miss Magas, kung talagang loyal ka at determinado kang mabigyan ng hustisya si Attorney Meredith Simmons, bakit hindi mo siya tinulungan nung mismong gabi ng insidente? Bakit, Miss Magas?